Lahat ng bansa sa Southeast Asia ay nasakop ng mga dayuhan. Vietnam, Laos, Cambodia, sinakop ng France. Burma, Malaysia, sinakop ng Britanya. At ang Pilipinas, sinakop ng Kastila, Hapon at Amerikano. Pero may kaisa-isang bansa na talaga namang sinabi niyang, "Oops, not me." Ang bansang ito ang tinaguriang the only free nation in Southeast Asia. This is Thailand. Paano nila ito nagawa? Kung titignan sa mapa noon, na-sandwich sila ng dalawang pinakamalakas na bansa, ang France at Britanya. Ito ang nakakabilib na kwento ng talino, timing at diskarte ng bansang Thailand. Back to late 1800s, isang mapanganib na panahon para sa buong Southeast Asia. Sa kanluran, yung British Empire, sinakop na yung Burma tapos Malaysia. Samantalang sa silangan naman, yung Vietnam, Laos at Cambodia, sinakop na ng France. Pero may kaisa-isang bansa sa gitna na hindi pa nasasakop. Ito ang Siam, na ngayon ay Thailand na. Kung titignan mo, parang sandwich na nasa pagitan ng dalawang gutom na halimaw. Isang wrong move lang, siguradong kakainin. Pero hindi nagpaubaya ang Siam. Ang unang hakbang na ginawa nila para hindi sila masakop, pagmukhayng moderno ang kanilang bansa bago pa sila insultuhin ng mga dayuhan bilang uncivilized. Sa pamumuno ni King Mongkut o Rama IV at lalo na ni King Chulalongkorn o Rama V, gumawa sila ng modern army at police. Nag-adapt din sila ng European-style laws at government at yung infrastructure nila nag-boom. Ang mensahe ng Thailand sa Europe malinaw. Hindi kami primitive. We are a modern nation. Leave us be. Pero ito ang totoong dahilan kung bakit hindi sila nasakop. Thailand played Britain and France against each other. Parehong gusto ng Britanya at France na kontrolin ang buong rehiyon. Pero pareho rin silang takot na maunahan ng isa't isa. Kaya ginawa ng Siam ang pinakamatalinong move, gawing buffer zone ang kanilang bansa. Meron kasi tinatawag na buffer state strategy. Yung gagawin mong neutral ground sa pagitan ng dalawang empire. O kumbaga, walang maglalakas loob na maunang sumakop sa Siam. Kasi kung mangyari yon, mag-uumpisa ang gyera. Kaya yung Britanya at France, hinayaan na lang nila yung gitnang parte ng Southeast Asia na yon. Win-win situation para sa Britain at France. Pero ang biggest winner dito, ang Thailand mismo. Ang resulta, sila lang ang nag-iisang naging malayang bansa sa Southeast Asia. By early 1900s, halos buong Southeast Asia ay nakatali na sa European rule, except Thailand. Habang ang mga kapitbahay nila ay pinilit magbago dahil sa colonizers, Thailand already changed before colonizers could take over. Hanggang ngayon, they are the only Southeast Asian country na hindi na-colonize ng West. At sobrang obvious naman sa kultura nila. Malaya ang kanilang tradisyon. May sarili silang wika, sariling pamahalaan, at isang malakas na sense of national pride. Aral ang mapupulot ng Pilipinas dito. Yung kwento ng Thailand ay isang paalala na may mga panahon talaga ng pinakamalakas na sandata ng isang bansa ay hindi baril, hindi rin barko, kundi utak, timing, modernization at diplomacy. Bakit hindi kailanman inilulunsad ang submarino na nakakabit na agad ang kanilang propeller? Hindi dahil nakalimutan nila, kundi dahil ayaw nilang makita ito ng kahit sino. Tingnan mo itong napakalaking Japanese submarine. Sa buong launch ceremony, hindi mo makikita ang bahaging may propeller. Hindi ito dahil hindi pa tapos o dahil nahihiya sila. Tinatago nila ito ng sobra-sobra. Ang pinakamalaking pinagmumulan ng ingay ng isang submarine sa ilalim ng dagat ay ang propeller. Ang hugis ng blades, dami ng blades, anggulo, material, pati ang napakaliit na kurba sa dulo ng blade. Lahat ng iyon kayang i-analyze ng ibang bansa para malaman ang noise signature ng submarine sa iba't ibang lalim at iba't ibang bilis. Sa madaling salita, ang hugis ng propeller ang nagtatakda ng underwater fingerprint ng submarine. At kapag nakuha na ng kalaban ang fingerprint na ito, kahit lumubog pa ng dandaang talampakan ng submarine o gumalaw ng sobrang bagal, kayang-kaya pa rin itong makita ng sonar. Kaya bago pumasok sa serbisyo ang isang submarine, ang tunay na propeller nito ay tinanggal o tinatakpan ng espesyal na shroud. May ibang bansa pang naghihintay muna na nasa saradong dry dock ang submarine bago palihim na ikabit ang tunay na propeller. Dahil sa mundo ng submarino, mas mahalaga ang katahimikan kaysa bilis at firepower. Kung naririnig ka na ng kalaban, talo ka na agad ng kalahati ng laban. Top 10 countries with the most beggars. Number 10, Brazil, with an estimated 200 to 280,000 people living on the streets. Number 9,
France, with around 300 to 333,000 people struggling with homelessness. Number 8, the United States, reporting about 650,000 people without stable housing. At number 7, Sudan, where estimates range from 400,000 to over 1 million. Number 6, Egypt, with more than 3 million people affected. Number 5, Bangladesh, reporting between 2 and 5 million people relying on begging to survive. Number 4, DR Congo, with an estimated 5.3 million people. Number 3, Syria, where conflict has pushed over 6.7 million people into extreme poverty. Number 2, Nigeria, with more than 7 million beggars across the country. And at number 1, Pakistan, with an estimated 8 million people begging for daily survival.